ito na daw ang huling babala ni Jesus bago ang marka ng halimaw. Kaya dapat ang mga Kristiyano ay dapat manood dito sa content na ito, mga tol. Yung mula kay sayong araw, mga tol, final warning 666, ang huling babala ni Jesus bago dumating ang marka ng halimaw. So kung trip mo ang ganitong klaseng video ni sayong araw, mga tol, bago ka pa lang sa channel niya ay mag-subscribe ka na, at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell whenever na meron siyang bagong mga video na i-upload niya sa kanyang YouTube channel. So napakalulupit, napakagaganda ng mga content niya, mga tol, at interesting topic, madadagdagan ang iyong kaalaman. At wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko, mga tol. I-click mo na rin ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload dito sa ating YouTube channel. So ako po si Dexter Braganza. Magandang araw po sa inyong lahat. So nagbabalik na naman tayo sa ating reaction video. Okay, mga tol, mga kapatid, wag na nating patagalin to. Interesting topic to, mga kapatid. O simulan na natin kasi wala na naman tayong hinihintay. Pag-uusapan natin ang isa sa pinakamatindi at pinakamalupit na pag-uusig sa loob ng 6,000 taon. Ang nagtataklay ng utak na unang mataas sa mga anghel ng Diyos, ngayon ay lubos nang naglalaan sa gawain ng kasinungalingan at kasiraan, at ang galit ng dragon o si Satanas ay mapapasama sa mga hindi magpapakita ng pagsang-ayon sa unang hayop sa Apocalypse chapter 13, ang Papal Antichrist. Malapit na darating ang araw na ang tunay na pagsamba ay maging isang krimen. Ang pagsupil sa mga kasultan ng panahon ng kapangyarihan ng Papa ay tinakda ng mga propeta at ipinakita ng revelator ang mga kakilakilabot na resulta na dapat mangyari, lalo na sa Pransya, dahil sa pamumuno ng taong tinuturing na tao ng kasalanan, ang papacy. Tingnan natin ang pag-uusig na nangyari sa nakaraan. Ang dalawang saksi kay Juan na nagtataglay ng mag-isa at malungkot na Patmos ay binigay ng 1,260 years na kung saan ipinahintulot ang kapangyarihan ng Papa na tapakan ang salita ng Diyos at bigatiin ang kanyang mga tao. Apocalypse 13 verse 3, at ibinigay ko ang kapangyarihan sa aking dalawang saksi at mga ngaral. Sila na 1,000-200 araw na mga bihiran. Dito ay ang kahangahangang hula na 1,260 na araw na tinatawag ding time prophecy at pagputol ng panahon at kalahati ng panahon at 42 months. Isang araw ay katumbas ng isang taon sa hula ng Biblia. Ito'y makikita natin sa bilang 14 verse 34 at Ezekiel 4 verse 6. Isang oras sa hula ay kapantay ng isang taon sa oras na Hebreo. 2 oras at kalahating oras gamit ang sinaunang pagpapalangkas ng 360 na araw sa isang taon. 360 plus 180 plus 720 ay katumbas ng 1,260 na propesya ng mga taon o katumbas ng 1,260 days prophecy. Ang 42 na buwan ay katumbas ng 1,260 na hula na literal na taon. Sino ang dalawang saksi at ano ang talagang nangyari sa loob ng 1,260 years na kilala rin bilang Dark Ages? Ang dalawang puno ng olibo at dalawang kandelerong kinatatayuan sa harap ng Diyos ng lupa ay nagsasalaysay ng luma at bagong tipan, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga ang parehong mga papatuo sa pinagmulan at patuloy na bisa ng batas ng Diyos, at sila ay patuloy rin sa plano ng kaligtasan. Nagtataglay sila ng kapangyarihan. So kung natatandaan natin, mga kapatid, sa mga reliyoso dyan, so itong ang unang nag-usig sa ating Panginoong Hesus at nagsulat ng Biblia ay itong si Saint Paul or si Pablo. Di ba, mga kapatid? So hindi to si Pablo, hindi to siya perfectong tao. Yung una talaga inusig niya ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya naniniwala sa ating Panginoong Hesus.
So kung nagagalit siya kapag yung kinalat nila ni Pedro at yung ni Juan at yung ang magandang balita at tinuro ng kanilang maestro, kanilang master ng ang ating Panginoong Hesus. So ang unang ano nito, ang nag-usig, siya pang nagsulat ng Biblia. So, di ba mga tol? So hindi natin kapag may kasalanan talaga tayo, dapat talaga nating kapag sobra-sobra ng ating mga kasalanan ay pinaparamdaman talaga tayo ng ating Panginoong Hesus, tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus kay Pablo na yung naglakbay sila sa disyerto at hinarang siya ng nakita niya ang kalwalhatian ng ating Panginoong Hesus at doon nabulag siya mga tol. Nabulag siya, tapos binigyan tong si Pedro ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus para ang kapangyarihan na ito ay ilipat kay Pablo para makakita siya. At yun naniniwala na siya sa ating Panginoong Hesus mga tol. So hindi na niya inusig ang ating Panginoong Hesus. So ganun lang po, walang imposible sa ating Panginoong Hesus kung tayo ay magbabago. Yan na isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng kanilang panghuhula, at may kapangyarihan sila sa mga tubig sa gawing dugo, at saktan ang lupa ng lahat ng salot ayon sa kanilang naisin. Maraming nagbumungkahing sina Moises at Elias, ang dalawang saksi na babalik sa lupa sa wakas ng panahon, lalo na sa talata 6 na nagsasaad na may kapangyarihan ang mga ito na isara ang langit na nangyari noong panahon ni Elias, at may kapangyarihan na gawing dugo ang tubig na nangyari noong panahon ni Moises. Ngunit alam natin na ang mga ito ay hindi dalawang literal na tao, sapagkat hindi maglalakad na may hangin na nagtatapon ng apoy sa huling panahon. Tiyak na hindi. Sino nga ba ang dalawang saksi? So sa pagkakaalam ko mga tol, itong si Elias at Moises, sila yung dalawang saksi na darating dito sa mga yung nalalapit na mga huling araw. So nandoon na siguro yung yung Antikristo. Sila yung magpapakalat ng magandang balita ng ating Panginoong Hesus na babalaan niya ang mga tao dito sa mundo na malapit na siyang darating. So tapos itong dalawang saksi na to ay papatayin. So makikita itong bangkay ng dalawang saksi na to sa bawat sulok ng mundo, sa bawat sulok ng lugar, lahi o lipi, gamit ang internet. Kailangan natin pansamantalang iwanan ang aklat ng Apokalipsis at bumalik sa lumang tipan, sa aklat ni Zacarias 4 verse 11-14 na nagsasabing, nangako ako at nagsalita sa anghel na nagsasalita sa akin, ano ang mga ito, Panginoon ko? At sumagot ang anghel na nagsasalita sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na nagsasabing, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan, hindi sa pamagitan ng lakas, kundi sa pamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano ka nga o malaking bundok, bago si Zorobabel ay magiging isang pampatag na bato na may 7 mata. Makikita ang lahat ng mga mata ng Panginoon nang naglalakad sa buong lupa. Isinagot ko at nagsalita, ano ang mga ito sa kaharian? Sinabi ng Diyos, sa ganito itatakda ng mabuting pagtingin ng Panginoon sa Zorobabel, handog na gintong inaasikaso at ang pampatag na bato sa kanyang ulo. Kung hindi man dumaan ang iba na hawak ang pangulay ng buhat na ito, malalaman ito ni Zorobabel. Hindi sa pamagitan ng lakas, kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo, kundi sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon ng mga hukbo. Kahit sino ang dalawang saksi, ang dalawang saksi ay ang salita ng Diyos sa luma at bagong tipan. Ngunit bakit sinasabi ng Biblia na ibinigay ang kapangyarihan sa mga kabayo ng kanyang kabayo upang kunin ang kapayapaan mula sa lupa? Ang sagot ay nasa awit 119 verse 105. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at
liwanag sa aking landas. Ang dalawang saksi ay nagtatangi sa mga kasulatan ng Luma at Bagong Tipan. Pareho silang mahalaga na patotoo sa pinagmulan at pagpapatuloy ng batas ng Diyos, at sila rin ay patotoo sa plano ng kaligtasan. Mangyaring tandaan na ang mga mananampalataya sa Lumang Tipan at Bagong Tipan ay dapat makinig sa tinig ng totoong pastol. Nakikita mo ba ang padrino dito? Si Satanas ay galit sa katotohanan at nanguusig sa mga taong naniniwala dito. At lahat ng mga apostol ay dumaan sa panguusig at pagkamartir. Si Mateo ay namatay bilang isang martir sa Ethiopia, pinatay ng espada. Si Marcos ay namatay sa Alexandria at Ehipto matapos silahin ng kabayo sa kalsada hanggang mamatay. Si Lucas ay binitay sa Gresya dahil sa kanyang malakas na pangangaral sa mga nawawala. Si Juan ay sumailalim sa martyrdom din nang siya'y ilaga sa isang malaking kaldero ng mainit na langis sa gitna ng isang alon ng pag-uusig sa Roma, ngunit siya'y nabuhay. Si Pedro ay pinako ng patiwarik sa isang krus na hugis X ayon sa tradisyon ng simbahan, sapagkat sinabi niyang hindi siya karapat dapat mamatay ng parehong paraan nang namatay ang ating Panginoon Hesus. Si Pablo ay tinorsur at pagkatapos ay binukas ang ulo niya ng masamang si Emperador Nero sa Roma noong 67 AD. Si Pablo ay sumailalim sa mahabang pagkakakulong na nagbigay daan sa kanya na isulat ang maraming liham sa mga iglesia na itinatag niya sa buong imperyo ng Roma. Ang mga liham na ito ay naglalarawan ng marami sa pangunahing doktrina ng Kristyanismo ay bumubuo ng malaking bahagi ng Bagong Tipan. Ang mga apostol at mga tagasunod ni Jesus ay sumailalim sa huling pagsubok para sa mga mananampalataya tulad ng Kristyanismo sa huling mga araw, sapagkat ang lahat na nagnanais na mabuhay nang may pagsunod kay Kristo Jesus ay mararanasan ng pag-uusig. Sa Daniel Kabanata 1, sa kabila ng pag-uusig sa mga korte ng Babilonia, na natiling tapat si Daniel sa Diyos at nagtagumpay nang tanggihan niya ang alak ng Babilonia. Bilang resulta ng kanyang pagiging tapat, siya'y nagtagumpay na ipaliwanag ang kahulugan ng panaginip ng Haring Nebuchadnezzar sa Daniel Kabanata 2 tungkol sa pagbabalik ng pangalawang pagdating ni Jesus. Sa Daniel Kabanata 3, si Hananiah, Azaria at Misael ay hinaharap ang dekri ng kamatayan dahil sa isyu ng pagsamba. Samantalang itinayo ni Haring Nebuchadnezzar ang larawan ng Babilonia, hindi lamang ito tanda ng di matitinag at walang hanggang kalikasan ng Babilonia. Ang pagluhod dito ay hindi lamang tanda ng pagsang-ayon sa kapangyarihan ng sibil na tulad ng pangako ng pagsang-ayon sa watawat. Ang imahe ay talagang isang reliyosong sagisag ng pagkamatapat sa mga Diyos ng Babilonia. Ang aming Diyos na siya'y ating pinagsisilbihan ay may kakayahan na iligtas kami mula sa pagsusunog at ililigtas kami mula sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi man, nais namin ipaalam sa iyo, O Hari, na hindi namin pagsisilbihan ang iyong mga Diyos at hindi namin susundan ang iyong inilatag na imahe. Sa Kabanata chapter 6, si Daniel ay pinasanib at pagkatapos nga nito ay himala na hindi nasunog at tatlo. Bagkus, meron pa silang isang kasama, ang ating Panginoon Hesus na siyang nag-aalaga sa kanila dahil sa kanilang katapatan. Sa Kabanata chapter 6, si Daniel ay pinasanib kay Haring Dario sa palasyo ng Persya at nagtagumpay na nailigtas sa pambansang pag-uusig. Sa mga huling araw, ang mga Kristiyano ay muling haharap sa pagsubok para sa kanilang pananampalataya tulad ng ginawa ni Daniel at ng kanyang mga kasamahan. Ang mga lider ng relihiyon at pamahalaan ay magtutulungan upang suhulan, paniwalaan o pilitin ang lahat ng uri upang igalang ang peking Sabat, ang araw ng linggo. Oo kaibigan, ang tunay na Sabat ay masusumpungan lamang natin sa araw ng Sabado at hindi ang linggo. At napakaraming mga ebidensya sa Biblia, maging sa diksyonaryo, na ang ikapitong araw ay ang araw ng Sabat at ito ang araw ng Sabado. Ngunit ang linggo ay naging pangunahing Sabat dahil na rin sa dekri na inihulog ni Constantine the Great nang ilipat niya ang araw ng Sabat sa araw ng linggo. Ngunit ang katotohanan nito, ang araw na Sabat pa rin, ang Sabado, ang tunay na Sabat ng ating Panginoong Diyos. So parang tama nga yung sinabi ni sa yung araw mga tol, no? So yung 'di ba yung Sabat? Yung parang ano talaga Sabat, Sabado.
Yung tama talaga yung Sabat, Sabado. Yan no, mga kapatid, yan talaga ang ang araw ng ating ng Panginoong Diyos. Diba? So ngayong mga tol, so hindi na yon katulad nung una, nung katulad ni Daniel, yung dalawang yung tatlong lalaki na balak sunugin. Yung sunugin sila ni Haring Nebukadnezar. So hindi sila nasunog mga tol, dahil kasama nila ang ating Panginoong Hesus dahil sa tapat nilang pananampalataya. Pero ngayon mga tol, bakit nagtataka kayo kung meron, yung iba nagsasabi kung merong Diyos, bakit hinayaan nila tayong maghirap, magkasakit? Bakit hinayaan nila ng ating pamilya ay mamatay kung meron Diyos, kung tapat naman sila na mananampalataya? So ang sagot ko diyan mga kapatid sa kanila ay plano talaga 'yon ng Panginoong Diyos. So yung iba, meron namang yung iba nga minsan nga na marami kapag na-aksidente, malubha na ang natamong mga sugat nila. So parang sa tingin mo ay hindi mo na mabubuhay, pero nabubuhay na sa milagro diyan ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay pa. Yung iba, yung sinasaksak, so marami pang ang saksak, so milagrong nabuhay. Yung iba, maraming tama ng bala, so ang milagrong nabuhay. Dahil yun na ang milagro ng ating Panginoong Hesus. So hindi yung saksak tulad ng ginawa sa tatlong tao na yun, yung sunugin sila ni Haring Nebukadnezar tapos hindi sila nasunog mga tol. So hindi talaga yun literal talaga na nung una pa yun ng panahon pa yun ni Daniel. Pero napakatagal na yun mga tol. Hindi pa pinanganak ang ating Panginoong Hesus noon. Nandun ang ating Panginoong Hesus, nakabantay na sa kanila. At ayaw talaga ng ating Panginoong Hesus na mayroong mga ibang ribulto na sasambahin ang mga tao. So itong si Daniel at yung tatlong tao na yun ay hindi sila sumamba sa ribulto, sumamba sila sa ating Panginoong Hesus, na naniniwala sila na totoo ang Diyos at totoo ang lumikha sa kanila. So kaya nga hindi yung ngayon mga tol, halimbawa na ikaw ay sasaksakin, halimbawa ikaw ay babarilin, hindi ka tatabla ng saksak, hindi ka tatabla ng bala. Siyempre tatablan ka dahil tao lang tayo mga tol. Pero kung mayroon kang tapat na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus mga tol, so milagro talaga na mabubuhay ka mga tol. Yun lang po. Okay, pagpatuloy na natin. Kaya nga naman pinabanggit sa 10 utos, sa ika-4 na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat at iyong ipangilin. At tayo rin ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay nagingili ng araw ng Sabat. Ezekiel 20 verse 12. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin ko para sa araw ng pamamahinga, ang araw ng Sabat, para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. At ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos ay binabanggit sa Kasulatan sa John 14 verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos. Kaya naman napakahalaga ng araw ng Sabat. Ngunit sa mga huling bahagi ng kasaysayan ng mundo, ang Panginoon ay hindi kontento na sila'y manatili doon. Sinasabi niya, ang aking mga tupa ay didinggin ng aking tinig at susunod sa akin. Kaibigan, magkaroon nawa tayo ng matibay na pananampalataya at huwag nating hayaan na tayo ay malihis ng landas, natutungo sa landas ng kasinungalingan at kasamaan. Ipaguyod ang katotohanan ng Biblia at maging handa sa pag-uusig at pag-aari ng ating sarili sa ating Panginoon Hesus. Sa mga huling sandali ng kasaysayan ng mundo, ang mga pinuno ng simbahan at estado ay magtatagpo upang suhulan, paniwalaan o pilitin ang lahat ng uri na igalang ang peking Sabat, ang linggo. Ito ang propesiyang malupit na pangunawa
pag-uusig na darating sa lalong madaling panahon. Naniniwala ako na may mga tao na umiibig sa ating Panginoong Diyos, ang bawat denomination na nakakalat sa buong mundo. Ngunit sa mga huling bahagi ng kasaysayan ng mundo, ang Panginoon na hindi kontento na sila'y nandoon. Sinasabi niya, ang aking mga tupa ay di rin din nila ang aking mga tinig. Kaibigan, pag-aralan natin ang Biblia upang tayo ay mapunta sa tamang landas. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Okay. Diba? Pag-aralan natin ang Biblia mga kapatid para hindi tayo maligaw ng landas. So hanggang ngayon mga kapatid, meron pa rin mas marami na ngayon ang nag-uusig sa ating Panginoon mga tol. O mga okay, mga kapatid na lang ang aking mas marami na ngayon ang nag-uusig sa ating Panginoong Hesus. Yung iba nilalapastangan nila ang ating Panginoong Hesus, iniinsulto nila. Yung iba nga pinupunit pa nga nila yung Biblia dahil hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. So medyo natutuwa nga tayo mga kapatid dahil itong Israel, medyo na na sila, mas marami pa talagang naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay isang tunay na Mesiyas. So sana mga kapatid yung nag-usig sa ating Panginoong Hesus, yung hindi naniniwala sa kanya, sana magbago na sila mga kapatid para tayo lahat ay mapunta sa langit. Sana ito ding mga pastor na nagpapastor-pastoran ng kuno na ginamit yung Biblia para pagpapirahan ng yung mga tao, ginamit yung Biblia para maging mayaman sila. So ginamit ang salitang Diyos. Kung merong silang kasalanan, ayun na, gagamitin na yung salita ng Diyos para mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. So di ba mga tol? Pero ang nalalaman ng Diyos ang ating Panginoong Hesus kung ano ang katotohanan. Dahil sabi nga dito ng ating Panginoong Hesus mga tol, nung kinausap siya ng kanyang mga apostolos doon sa bundok ng Olibo, sabi ng ating Panginoong Hesus ay mag-iingat kayo dahil merong darating na Kristo at merong darating mga huwad na propeta, tulad ng yung mga pastor na mga peke, yung mga ganyan, no, ginagamit yung Diyos para pagtakpan ang kanilang kasalanan, para pagtakpan ang kanilang kalukuhan. Ginagamit ng Diyos ang pangalan ng ating Panginoong Hesus para yayaman sila at manloko sila ng tao. So sana magbago na sila mga kapatid. At hindi rin ako perfecto. So medyo medyo makasalanan din ako mga tol. So sana patawarin din ako ng Panginoong Hesus. Okay, so salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod kong reaction video. So pasensya na kung medyo dito sa aking background at dito sa aking camera kasi nandito ako sa labas ng aming bahay. So wala pa tayong silid na wala pa tayong private room na paggagawa ng ating reaction video. So mag-iipon muna tayo para magka-laptop tayo. So matagal ko na yung nag-ipon-ipon muna ako ng na matutupad din yan. Okay, so salamat sa inyong panonood and ako po si Dexter Braganza. Peace out.